Napansin niyo ba? Walang tigil ang pagbuhos ng masasamang balita. Dumadami ang mga kaguluhan sa mga bansa, maya't maya ang mga malalakas na lindol, at kaliwat kanan din ang mga matitinding sakuna. Sa kabila naman ng mga kaguluhan, lalo na sa bansang Israel, ay mayroon din nangyayaring emergency meeting ang UN ngayon, kung saan karamihan ng mga bansang kasapi dito ay pumabor na kilalanin ng Palestine bilang bagong state at tuluyan na nilang hatiin ang bansang Israel. At maaaring ito na rin ang simula ng Great Tribulation. Ako po si Kuya Mike at ito ang inyong Blessed Hope Alert. Alam niyo po ba na ang Great Tribulation ang magiging pinakamasamang panahon sa kasaysayan ng tao? Lahat po ng mga sumpang mangyayari dito ay di pa nararanasan ng mundo sa ganitong antas at di na rin po siya mararanasan muli. Ang tanong, handa na po ba tayo na maranasan ito? Ang mga sumusunod po ay ang kailangan ng bawat tao para malagpasan at mapagtagumpayan ang 7 taon ng Great Tribulation. Una, mag-imbak na maraming pagkain at tubig na aabot na pang 7 taon. Mahirapan po ang bawat tao na makakuha o makabili ng pagkain sa panahon na ito. Magkakaroon ng matinding kahirapan at lahat ng bilihin ay magmamahal. Sana all. Kaya, sigurado makakalamang po ang sino mang may nakaimbak na ng pagkain at tubig na aabot ng 7 taon. Pangalawa, maganda ng mga gamot na aabot din ng pang 7 taon. Magkakaroon po ng mga bagong epidemya sa panahon na ito. At dahil na nga sa magiging paghihirap, ay magkakaroon ng matinding kakulangan sa mga supply lalong-lalo na sa gamot. Tandaan niyo po na sa panahon ng tribulation, bawal ang magkasakit. Ikatlo, kailangan po natin ng tirahan tulad ng bunker o ng shelter na kayang labanan lahat ng matitinding sakuna. Ang mga lindol at bagyo po na mararanasan ng mundo sa panahon na ito ay hindi biro. Kaya kung hindi kaya ng bahay natin na makasurvive sa intensity 8 na lindol o sa signal number 5 na bagyo, malamang po ay di tayo makaligtas sa 7 taon na ito. Ika-4, kailangan ng mga armas para ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang panahon po ng Great Tribulation ay lubhang magiging magulo at ang pag-ibig sa kapwa ay halos mawawala. Kaya't kailangan po ng bawat isa ng sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili maging ang kanilang pamilya sa loob ng 7 taon. Ika-5, kailangan po natin ng maraming kaalaman lalo na sa survival. Ang buhay po sa Great Tribulation ay hindi madali. Kaya't kailangan po natin ng maraming kaalaman sa pagkukumpuni, sa pangangaso, maging sa paggagamot at sa self-defense. Kailangan ngayon pa lang ay pinaghahandaan na natin ang mga ito. Ika-6, kailangan po na may sapat tayong imbak na langis, krudo at mga generator o battery na magagamit natin sa pagtakas, paglikas o magsilbing liwanag sa atin sa mga oras na matinding kadiliman. Pansin niyo po ba na parang imposible, lalo na sa ating mga pangkaraniwang tao, na makumpleto ang lahat ng mga kailangan para tayo ay makasurvive sa Great Tribulation? Tama po, imposible po talaga. Dahil sa unang parte pa lang ng Great Tribulation, ay 1/4 na kaagad ng population ng mundo o halos 2 billion ang mamamatay. At sila po ay mamamatay sa pamamagitan ng digmaan, kahirapan, sakit at sa mga mababangis na hayop. Kaya po, lahat ng sinabi ko ay mga pangunahing pangangailangan. Pero kung di natin kayang ihanda ang mga ito, meron pa bang paraan para makaligtas tayo? Meron po, at yan ay walang iba kundi ang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay patungo sana sa napakalagim na kinabukasan dahil na nga sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil din sa kabutihan ng Ama at sa pagmamahal niya para sa atin, ay isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang siya ay mabuhay bilang tao, mabuhay ng walang kasalanan at mamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao, upang tayo po at bawat kikilala sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Wala na pong ibang paraan, at tanging Panginoong Yeshua lamang po ang daan patungo sa kaligtasan. Ito na po ang panahon para tanggapin siya, at ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Dahil ang buhay po natin ay walang katiyakan. Baka bukas makalawa lang ay magsimula na ang matinding kapighatian. Tama po, ang sino mang kumilala sa ating Panginoon
ay hindi na makakaranas ng Great Tribulation. Dahil tayo po ay irarapture na ng ating Panginoon bago pa man ito magsimula. Kaya pag-ibayuhin na po natin ang init ng ating pagmamahal sa ating Diyos. Abutin natin ang dapat nating abutin at gisingin na natin ang mga dapat gisingin. Dahil ang Great Tribulation po ay malapit na magsimula at ang rapture po ay malapit na rin maganap at pwede na itong mangyari anumang oras. Ito lang po ang mapapayo ko sa lahat. Kung tayo po ay may iwan sa Great Tribulation, wag po natin tatanggapin ang Mark of the Beast. Salamat po sa panonood. Shalom. God bless.